Isang mapagpalang araw sa bawat isa, ang akin pong isi-share ay matatagpuan sa Genesis chapter 3 verse 4. Ang sabi ng Bible, "And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die." Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay Devices Satan Uses Against Us. At ang focus po natin ngayon ay deceit. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 2 verse 11, "Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices." Salamat po sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nalalaman po natin ang mga ginagamit ni Satan ng mga taktika kung paano tayo talunin ng mga mananampalataya. Kaya meron po tayong advantage laban po sa kanya. And ngayon po ay balikan natin yung binasang talata kanina. Tinan niyo po ang ginamit ni Satan naman dito to attack si Eve at hanggang sa ngayon na i-apply din po natin yan. Sabi niya kay Eva, "Ye shall not surely die." Pero alam po natin, ito ang sinabi ni God, kung babalikan po natin ang Genesis chapter 2 verse 17, ito ang sabi ni God kay Adan tungkol po dyan sa puno na may kaalaman sa mabuti at masama. Sabi rito, "But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it." Bakit po? "For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die." Sigurado kang mamamatay. At ang sabi ni Satan, "Ye shall not die." Kaya talagang nakita ho natin yung deceit, yung pandaraya, yung panlulokong ginagawa ni Satan noong mga panahong ito. At hindi yan bago sa panahon po natin ngayon. Hanggang sa ngayon si Satan ay nandaraya, si Satan ay nanluloko. Kaya ano po ang panlaban natin bilang mga mananampalataya? Defenses against deceitfulness. Number one po is study God's Word. Mahalaga po na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Hindi lang natin binabasa ang Bible. Yes, blessing po yan kung ikaw ay nagkakaroon ng Bible reading. Pero hindi ho nagtatapos yan. Kailangan pag-aralan natin ang salita ng Diyos kasi ito ang panlaban natin sa kasinungalingan, sa pandaraya ni Satan. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, "Study to show thyself approve unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Si Satan po gumagamit din ng salita ng Diyos. Pero tayo, ang gagamitin natin yung tamang pagkakahati, tamang interpretation ng salita ng Diyos. Kaya kailangan nating pag-aralan ang Biblia para hindi tayo madaya ni Satanas. Marami pong mga fake news ngayon kumakalat, lalo po pagdating sa mga spiritual na mga bagay, kaya mag-ingat po tayo. Pangalawa po, defenses na panlaban natin is scrutinize all from God's Word. Kailangan, yes, blessing pag tayo nag-aaral, pero kailangan suriin natin. Let's scrutinize lahat po ng mga aral na naririnig natin. Kahit nga po yung mga preachers na naririnig natin, even in our church, kailangan suriin po natin. Kailangan scrutinize po natin kung talagang ang kanilang tinuturo ay nakabatay sa salita ng Diyos. Sabi nga ng 1 John 4:1, "Believe not every spirit." Wag daw pong maniniwala, but try the spirits whether they are of God. So kailangan subukin. Ano pa ang sabi ng isa pang talata? 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, "Prove all things." Kailangan patunayan natin. Kaya kailangan suriin. Pag nakarinig tayo ng aral, kahit sikat pa yung mga ngaral na yan, kailangan suriin natin siya, i-test natin siya, let's scrutinize yung kanyang teaching using the Word of God. Naalala po natin doon sa Acts 17:11, kahit po itong si Pablo at si Silas, hindi po sila nagalit nung sila po ay sinuri, sinearch ang kanilang mga aral kung ito ba'y biblical o hindi. Tingnan nyo nakalagay rito. Ang mga taga-Berea, sabi rito, "In that they received the word with all readiness of mind." At anong sabi? "And search the scriptures daily whether those things were so." So they search, talagang kanilang sinuri, they scrutinize the word of God kung talaga bang ang aral na kanilang narinig ay nababatay sa salita ng Diyos. At hanggang sa ngayon po, let's practice yung ganyang bagay para hindi tayo madaya. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Sa Bible lang tayo maniwala.
And panghuli po, let's stay on God's Word. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, ang gagaling talaga ng mga alagad ni Satanas, ang gagaling magpaliwanag. May mga nagpapakilala pang mga scholars. Mga kaibigan, wag po tayong basta-basta maniniwala pag sinabing mga Bible scholars. Marami po mga Bible scholars ngayon ang hindi Bible believer. Kaya kahit itong mga ito matatalino pa, kung ano-ano pang atake na sinasabi, may mga kamalian sa Bible, alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, let's stay on God's Word para hindi tayo madaya. Kasi ang salita lang ng Diyos ang katotohanan. So manatili tayo dito, let's accept ang sinasabi ng Bible na parang kung paano tinatanggap ng isang bata yung salita ng Diyos. Kaya nga naalala ko itong si Shadrach, Meshach, and Abednego na kahit sila po ay sunugin, kahit sila ay patayin, pero sila'y nanindigan kung anong sinasabi ng Bible, kung anong sinasabi ng kautusan. Kaya nakita natin later on na itong tatlong ito ay pinagpala ng Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, maraming mandaraya pero salamat, meron tayong panlaban sa mga pandarayang ito, ang salita po ng Diyos. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan, kapatid. God bless us.